Mga kwentong pambata. Ang Prinsesa sa Baul. Noong unang panahon, sa kaharian ng Miralivia, may isang napakagandang prinsesa. Prinsesa, hindi niyo na po kailangan mag-abala. Eto po. Dahil may piging mamayang gabi, naisip kong baka kailangan mo ng tulong. Laging kagalakan nang makita kayo dito. Eto, matatapos ko na ang inyong apple pie. Ikaw ang pinakamasarap gumawa ng apple pie sa buong mundo. Dalhin mo ito sa aking silid pakiusap para matikman ito ng aking mga kaibigan. Gusto ko ng pinakamagandang kwintas para sa aking prinsesa. Paano po ito, mahal na hari? Nakita ko itong bumalik ako mula sa Flavia at hindi ko maisip na may mas nararapat magsuot nito. Aba! Ang ganda nito! Halika, tayo na mismo magbibigay nito sa kanya. Hindi na tayo makakahiling pa ng mas mabait at matalinong prinsesa. Hindi na ako makapaghintay na siya maging ating reyna. Binabati ko po kayo, kamahalan. Ang ating prinsesa ay panalo sa puso ng lahat ng tao, sa loob man at sa labas ng palasyo. Salamat sa iyong paggabay, Raymond. Para ka na ring naging ama sa kanya, at ang anak mo'y magiging para sa kanya kung anong naging papel mo sa akin. Sinasabi ko sa iyo, prinsesa, walang laban ang prinsipe ng Nevada. Hindi! Ako'y... Heto na ang apple pan ninyo, mahal na prinsesa. Oh, yum! Salamat! Prinsesa! Prinsesa! Anong... Nahulog ang prinsesa sa malalim na pagkahimatay. Wala ni isang manggagamot ang nakapagpagising sa kanya at siya'y nanatiling nakahiga, putla at tila ba walang buhay sa kanyang silid. Ilang buwan ang lumipas. Paminsan-minsan, wari ba'y siya'y nahihirapan. Parang may gustong sabihin. Ngunit hindi niya kailanman iminulat ang kanyang mga mata hanggang isang araw. Siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ilagay siya sa isang baul na may mga sagradong agimat upang maprotektahan ang kanyang kaluluwa. At baka sa ganon makabalik siya sa atin. Kaya pinagawa ng hari ang isang baul na yari sa pilak at kahoy para sa prinsesa at pinag-utos na may sundalong magbantay sa kanya gabi-gabi. Ngunit, ginugulo niya ang palasyo! Ginugulo niya ang palasyo! Gabi-gabi, umaalis ang mga bantay mula sa silid ng prinsesa na pasigaw at takot na takot. Hanggang sa isang araw, ikaw ang magbabantay sa prinsesa ngayong gabi. Kinagabihan, pumasok si Evan sa silid ng prinsesa upang silipin kung ayos lang ang lahat. At doon niya nakita. Prinsesa, kamahalan! Ngunit hindi tulad ng ibang sundalo, hindi tumakbo si Evans. Nanatili siya, bagaman nanginginig sa takot sa tinig ng prinsesa na puno ng paghihirap. Anong nangyari, Evans? Bakit hindi ka sumigaw nung lumabas ka sa silid ng prinsesa kagabi? Paano makakasakit ang isang kaluluwang ganong kapigati? Ang sakit, ang kawalan ng magawa. Wala ba talagang paraan para matulungan ang prinsesa? Lahat ng manggagamot sa buong kaharian at maging sa karatig na lugar ay sinubukan na. Dapat may paraan. Sinusubukan niyang magsabi ng isang bagay. Kung alam lang natin kung ano. Kung pwede lang nating silipin ang kanyang isipan. Silipin ang kanyang isipan? Kalukuhan yan! Ikwinento ng lolo ko ang tungkol sa isang mangkukulam na kayang basahin ang pinakamalalim na isip ng isang tao. Kung ganon, bakit hindi natin siya hanapin? Ayon sa alamat nang sinimulan niyang basahin ang isipan ng mga tao, puro kasakayman, kadiliman at kasamaan ang nakita niya. Kaya umatras siya, nagtago sa isang kagubatan at tinalikuran ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Walang may alam kung nasaan siya. Ang lolo mo ba'y manlalakbay? Hindi. Kung ganon, malamang malapit lang sa ating kaharian nakatira ang mangkukulam na iyon, hindi sa malayong mundo.
Kaya siguro narinig ito ng lolo mo. Ni hindi ko alam kung totoo ang alamat na iyon at kung gaano katanda. Kaya nga kailangan nating alamin. Aalis ako para alamin. Alam mo, sasama ako sa'yo. Kaya ako rin. Saan tayo magsisimula? May isang malalim na bahagi ng gubat na walang nakakapunta pa sa pagkakaalam ko. Bakit? Sabi nila, ang parte ng gubat na iyon ay puno ng malalaking ahas at mga nakakamatay na insekto. Mabuti na lang, magaling akong umakyat ng puno at tayo namang mga sundalo ay may bakal at baluti at guwantes. Tara na mga kasama! Kapag nakaligtas tayo rito, ipapaalala mo sa akin habang buhay na huwag nang makipagkaibigan sa inyong dalawa. Evans, mag-ingat ka! Subukan natin sa burol na yon. Walang anuman. Ang nakikita ko lang ay malawak na gubat na puro madilim at makapal na halaman. Ni anino namang kukulam wala. Lahat ng ito ay para sa wala. Teka, naaamoy niyo ba? Usok? Saan nang gagaling? Ano? May bahay dun sa ibaba? Pero paano tayo makakarating doon? Hindi tayo. Ako. Ako lang ang bababa. Hindi ka namin pwedeng hayang mag-isa. Mamamatay ka. Hindi, kung hahawakan niyo ako gamit ang lubid na ito, kailangan kong mag-isa. Iyon lang ang paraan para mabuhay. Sige, kaibigan. Maghihintay kami dito. Kita tayo mamaya. Sino ka? At paano ka nakapasok dito? Kailangan mong tulungan ang aming prinsesa. Hindi na ako gumagamit ng mahika. Ginoo, naghihirap siya ng labis. Tama na! Puno ang mundo ninyo ng kasakiman at kalupitan. Hindi na ako babalik doon. Hindi ba't makasarili kung hindi tutulungan ang isang nangangailangan? Ang lakas ng loob mo! Kaya mong basahin ang isip, hindi ba? Tingnan mo ang akin at sabihin kung may makita kang kasakiman. Hinahamon kita. Kailangan kong aminin. Minsan, ninakaw ko ang biskwit ng kapatid ko. At oo, minsan nagsinungaling ako na tapos na ang aralin ko noong 10 taong gulang ako. Pwede bang tumahimik ka muna? Sige, akala ko lang. Ang madilim kong parte. Shhh! Anong nakita mo? Ang nakikita ko ay kabutihan. Ninakaw mo ang biskwit para ipakain sa isang gutom na aso. At hindi mo natapos ang aralin mo dahil buong gabi mong inalagaan ng isang may sakit na kabayo. Kaya mo ngang basahin ng isip. Ibig mong sabihin, nilakbay mo ang lahat ng ito, lumaban sa ahas at mga insekto at hindi ka man lang sigurado na ako ang taong hinahanap mo. Minsan kailangan mo munang subukan bago makasiguro. Kaya sasama ka ba? Oo, sasama ako. Tatawagan ko ang aking mga kasama para hilahin tayo. Hindi na kailangan. May elevator ka pala, pero pinapahamak mo ang mga bisita na bumaba sa bangin. Ikaw pa ang may ganang magsabi na makasarili at malupit ang iba. Walang pumupunta rito. Iyon ang plano. Ngayon, halika na. Aba, matapang ka rin para sa isang sundalo. Kaya mo bang kontrolin ang lahat ng ahas dito? Elevator, sikreto pang lagusan. Anong susunod? Spaceship? Ang daldal mo! Ano ang sinabi niya?
Ang prinsesa ay sinumpa. Nasa pagitan siya ng buhay at kamatayan. Nakakulong ang kanyang kaluluwa sa isang itim na bulang kristal. Sino ang gumawa nito sa aking anak? Ano ang lunas? Ang tanging lunas ay sirain ang kristal na nagkukulong sa kanya. Paano? Nasaan ang kristal na iyon? Hindi niya alam. At kung hindi niya alam, hindi ko rin masasabi. Kamahalan, maaari ko po ba kayong makausap ng mag-isa? Kamahalan, ang isang taong makakapunta sa prinsesa ay isang taong nasa palasyo. Hindi mo ba alam na sinuri na namin ang lahat? Kamahalan, hayaang basahin niya ang isipan ng lahat dito. Sa dami ng tao sa palasyo, aabutin tayo ng maraming araw. May naisip akong paraan. Evans, sinasabi mong natukoy mo na ang may sala sa aking anak. Oo, kamahalan, at may ebidensya ako. Eto siya. Ang lakas ng loob mo. Kamahalan, Paano mo nagawa ito sa akin? Inakala kong mahal mo siya na parang sariling anak. paano kayo maniniwala sa isang ordinaryong sundalo lang? Marahil ito ang magpapatigil sa iyong pagbabalat kayo. Bakit? Inaasahan mong mamalin ko siya na para kong anak? Pero minahal mo ba ang anak ko na parang sarili mong anak? Kahit na ang anak ko ay nag-aral at nag-ensayo kasama siya, kahit mas mahusay pa siya sa maraming pagkakataon. Kaya, nagpasya akong alisin siya sa daan. Pinangako ko ang kanyang kaluluwa sa kwintas na ibinigay ko sa kanya at doon ko siya ikinulong sa kristal na ito. Pinagkatiwalaan kita. Hindi mo ako kailanman pinagkatiwalaan. Wala kang isinama sa akin sa alinmang lihim na usapan. Hindi dahil hindi kita pinagkatiwalaan, kundi dahil tungkulin ko bilang hari na igalang ang kagustuhan ng isang nasasakupan na makipag-usap sa akin ng mag-isa. Raymond, akala ko naiintindihan mo yun. Evans, basagin ang kristal! Hindi! Wag! Wag! Ama! Mahal kong anak! Mahal kong anak! Ama! Paano mo nalaman na si Raymond ang may gawa? May ideya ako. Anong nangyari? Di ba't babasahin naman ko kulang ang isipan ng lahat? Gumagawa siya ng eksperimento para masundan ang kaluluwa ng prinsesa. Kaya niyang maramdaman ang itim na kristal basta't nasa loob pa rin ng kaharian at kagubatan natin. Kaya naglagay ako ng mga kasama sa mga hangganan para lihim na magbasid sa anumang kahina-hinalang galaw at iniimbestigahan namin ng pasikreto at nangyari nga natuntun namin ang tagapayo ng hari. Niligtas mo ang aking buhay. At pati na rin sa akin, sa isang paraan, salamat! Basta ba makakagamit ako ng espesyal mong lagusan at elevator, ituturing kong bayad na ang utang ko.